المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ito pong programang ito ay para po sa mga may pagnanais na matuklasan ang Islam. Halina at tuklasin natin ang Islam. Ano nga ba ang kahulugan ng Islam? Ang Islam ay relihiyon na itinalaga ng Allah sa lahat ng mga nilalang, sangkatauhan man o mga nilikha na hindi nakikita. Ang ibig sabihin nito ay pagpapasailalim, pagpapasakop, pagtalima at pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos, ang Allah, at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang literal na kahulugan o pinakaugat ng salitang Islam ay salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan, na sa pamamagitan lamang ng tamang pagsamba, pagpapasakop, pagsuko at pagtalima sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah, at pagsunod sa kanyang kautusan, makakamit ang tunay na kapayapaan ng katawan at kaisipan. Na ang ganitong buhay na may masunurin ay naghahatid ng kapayapaan sa kalooban at nagtatatag ng tunay na kapayapaan sa kapaligiran bilang pangkalahatan. Ang Islam ay isa ring uri ng pamamaraan ng pamumuhay. Ito ang relihiyon ng mga tao na tumatanggap ng kanyang mga salita. Maaaring ang salitang Islam ay hindi batid ng karamihan dahil sa ito ay isang wikang Arabic, subalit kahulugan nito ay alam na alam ng lahat. Sa katotohanan, iisa lamang ang tunay na relihiyon na nagmula sa Allah at walang anumang relihiyon maliban dito. Ang pagsamba, pagpapasailalim, pagtalima o pagpapasakop sa nag-iisang tunay at tanging Diyos at pagsunod sa kanyang mga kautusan, at ito ang Islam. Kung iahambing ang bawat relihiyon sa daigdig, mababatid na ang mga ito ay ipinangalan alinman sa nagtatag nito o sa taong bayan o sa nasyon. Na kung saan ito nagmula. Halimbawa, ang Kristyanismo. Kinuha ang pangalan nito mula kay Hesukristo, gayon din ang Budismo, mula sa nagtatag nito na si Gautama Buddha, maging ang Zoroastrianismo mula sa nagtatag nito na si Zoroaster, at ang Judaismo, ang relihiyon ng mga Hudyo, mula sa pangalan ng tribo ng Juda ng bansang Judea. Ito nanggaling. At tunay din ang lahat ng ibang mga relihiyon maliban sa Islam na nagtatamasa ng bukod tanging pagkakaiba sa pagiging relihiyon na walang kasing uri sa mga nabanggit. Walang kaugnayan sa sino mang partikular na tao o mga tao, nasyon, bansa o tribo. Ni hindi ito isang produkto o likha ng alinmang kaisipan ng tao. Ang Islam ay pangkalahatan sa buong daigdig, tunay na relihiyon na ipinadala para sa mga nilalang. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ang tunay na relihiyon mula sa Allah ay ang Islam. Ito ang tunay na relihiyon mula sa nag-iisang tunay at tanging Diyos. Ito ang relihiyon ng kauna-unahang taong nilikha niya, ang ating ninuno na si Adan at ang lahat ng mga propeta ng sinugo niya, tulad nila Propeta Seth, Enoch, Noah, Lut, Abraham, Ismail, Samuel, Isaac, Yaqub, Yusuf, Moises, Harun, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Jesus, at hanggang sa kahuli-hulihang sugo na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanilang lahat ang kapayapaan. Walang pagkakaiba sa kanilang mga turo. Lahat sila ay nagturo ng isang relihiyon, ang Islam. At ang relihiyon lamang na ito ang tatanggapin. Sa pagkakasalin ng kahulugan, sinabi ng Allah
Azza wa Jal, ang pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa banal na Quran na ang sino mang magnais maliban sa relihiyong Islam, ito ay hindi tatanggapin. At sa pangalawang buhay, siya ay nasa hanay ng mga talunan. Ito ang isinaad sa banal na Quran. At walang sino man ang maaaring pumasok ng paraiso. Walang sino man ang maaaring pumasok ng paraiso, kundi ang sino mang isinusuko ang kanyang buong sarili sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah, at isang gumagawa ng kabutihan. Siya ang makakatanggap ng gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Sa ganito ay walang dapat na katakutan ni hindi sila madadalamhati. Ang sino mang isinuko niya ang kanyang sarili sa Allah at isang gumagawa ng kabutihan ay tinatawag na Muslim. At ang kanyang relihiyon ay Islam. Karamihan sa mga tao na hindi nakakabatid o may kaunting kaalaman man sa relihiyong Islam, sa halip ito ay kanilang tinatawag na Muhammadanismo na maling pag-aakala. Ang Islam ay Islam lamang at hindi ito maaring tawaging Muhammadanismo. At ang mga naniniwala sa relihiyong ito ay tinatawag na mga Muslim at hindi Muhammadan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga biyaya ng Allah at kapayapaan naway sumakanya na huling sugo ng Allah sa sanlibutan, ay ibinigay ang kahulugan ng Islam ng ganito. Ang Islam ay pagtanggap ng walang sino mang Diyos, kundi ang nag-iisang tunay at tanging Diyos. Ang Allah at si Muhammad ay alagad at sugo ng Allah. Gampanan ang pagdarasal, magbayad ng buwis, pangmahirap, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at gawin ang Hajj o paglalakbay sa banal na lugar sa Baitullah al-Haram sa Makkah kung makakayanan. Ang 5 haliging ito ng Islam ay ibinigay niyang kahulugan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa, sana ay nakapulot kayo ng konting aral sa kung anuman ang ating naging paksa sa maikling oras na ito. Hanggang sa muli, subaybayan po natin ang iba pa nating tatalakayin patungkol sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.